Salamat po na kasama namin kayong muli sa ating Sunday Church Worship. Welcome po sa inyong lahat. Untuk tahu itu, kita kini tersetengah bikar, sindakat bantuan semakin. Kalau dia sa Bendito Diyos, sumami na lang itaan, ipigay ng oras ng ganito ama, darang sila tamay, sa mga natin, sigubutay ng bugbag ng kita ama. At kami ama, natipon-tipon, tak nakasalit, aramidin ni ibigin mo, na matiptipon gani ka tagalala ng ito, kapapatay ka sa tao mama. Bendisyon namin, tikapsat ni ngay sa mga maramat, may isang instrumento, tapos pagulutan ni sunay, tinananay, bilig, winulaing, talento ama tak nawas sa kita inamay din sa binsa dagiti banbanag yung espiritual niya sa sao mga kasama kita kami ama at dingay kita lukutan iti puso panulot tumugal na ispada kami no kasano ama ipaibuwet ti talento ni tap no kasta kita dagito yung mangigan ni kita may talimol iti kaunggan iti puso kung panulot niya ama wala mga nayat kita ipahay mo iti kapya o limat aging gaya iti located iti pinaglipas dahil tingaramit niya mga kita sabi ka di Diyos talakay-ayo iti sanguanan dahil tingaramit ni kita sabi ka di iti bayat iti panagdingin niya mga kita ado dahil iti masulsulumik iti sobrek iti nga espiritual dahil iti nga panakamuni kita ngayon nampay ka di Diyos at nakasta kita may gawag kung may tinagan mo iti dahil pingalubong ama. Wala mga nayat kita kagulan na, kita dumawat kami iti pamakawan mo, iti nagamit ni salungasing, basol, iti panagpanurot niya, makin iti pinagkita, iti soaring, kita iti pakapasulan naman, kita daw-dawatin iti sangwanang, napakawarin na kami, noon yaman na iti salungasing yung kandaramidan, kita pakawarin na kami, tatlo kasta kita maikari-kari nga serbikin ka. Lagi tinawag tidawat, kinpakpakasami, itinagad ako ng Jesus. Amen. Panagpagpatuloy, nabagsak, sakpay nga yaman ko lang si kapsatay ng mga aramat, yung mga saan ng mga ito sasawag ti ako, dahil iti palagadan iti napapatay nga sa sauna, sakpay nga mapatay ti Bible study, sa buwan kita ito may isang kanta sa tayo na mantod iti Bible study sa kanyang gabagat sa angwanan. Iti number 89, kapsat. Standing on the promises. Iti ano chorus kinigay number 30, kantaan ko lang kapsat. Kapsat tayo iti number 4 and number 3, kapsat tayo. Standing on the promises. Number 89. Standing on the promises of Christ, my King, every day blow. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God, standing on the promises of God, my Savior, standing
I'm standing on the promises of God. Number 4. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by God's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God, standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Doon kita seperti yang aku ini sedang mengetahui di Bible study, kita berjalan dari semua berat. Hello. Selamatnya rasa. Diaman tayo pinito nga sa kakap sa naipayan tayo man nanti salamat. Kung kasamutan, ilikkan na tayo iti Diyos. Iti bundaway tayo nga aggaraw. Kung kumay ipiserdi tayo iti na spiritual na magbagi tayo iti dito nga agaw. Diaman tayo kung hantay nga nakaisali. Hantay nga naisali kadagay natay niya, hagsap. Hantay nga naisali kadagay tinatay dito nga lawas. Kaya saan tayo hantay nga mo iti dito umay nga lawas no malasapan tayo kayo. Hagsap, tamangan nga hantay betul nga ganunan iti umayon nga lawas. Kasi dahil isantay nga panakamo na niya tibiyag iti may nga tao. Kapsa. Yung masakbana, kablawang kayo iti nembag na bigat tayo amin. Ang tilabas na kapsa. Maragragsa ka na klaunay for the first time sa tamanan na makablock. Bakit ko? No, may di mo nga Shakti na schedule. Ang nga Friday na open niya, WhatsApp. Kaya iti dahil lang man nga bundaw ay mga magyam-yaman na ginakkat ni iti sa mga pamilya mi. No, may nakipagmaymay sa ito dito na bundaw. Iti Diyos lang eh. WhatsApp, ti Makamaw. Baba ni iti dito i-observaran tayo nga COVID-19. Diyos lang yun, iti mga karabay. Sa pala kumakahawan mo. Kanya tayo, kapsat ti may raman, tidak yung nasakit. But, ito tayo yung oras, mausarak akas mga ipahay, ito may isang Bible study, may isang adal, may isang kapsat. Nga, aramid, iti kataumunang aldaw tilawas, aramid, trabaho, nga masapo, nga mapasama, iti ulit, iti gimong, at dadaday makungkunang nga Bible study. Okay. Rubyak nga sa ti panagyaman. Ti panagyaman ket may nga ugali. Ti may nga tao nga adaan ipinasayaat ni kapanunutan. Then daan ipinasayaat nga panaggargaraw. Sigun ijay ti sa panagyaman. In Salmo chapter 50 verse 14, kasto ito mabasa kakabsat. Isagot mo iti Diyos, ti daton ti panagyaman, ket bayadam dagiti ingkarin, iti kangatuan. Anya dagiti banbanag na ingkari tayo iti kangatuan, ngano anya dagiti banbanag na ingkari tayo iti Diyos, nga ibagbaga nga bayadan tayo. May saday di kakabsat nga salutsog, at tayo amin. Ngayon, si kamot lang ti makasumbat, iti dayta nga salutsog. Anya din ba na? Isagot mo iti Diyos, ti daton a panagyaman.
panangiyibkas, itirigna, yun panangipakita, maigapo iti anyaman anangarami, diba? Lagi-lagi po tayo, kakabsat. Saan laang nga iti panangiyibkas, iti panangipakita, iti panagyaman. Yun, saan na mga ibagbaga nga, adi panangipakita, saan na may bagbaga nga saan mo nga ibigkas. Ngayon ang mga naramit ti panangipakita, ang mga ibagbaga nga saan mga naramit ti panangipkas. 5 verse 20. Nga agyaman kayo agnanayon iti Diyos ken Ama. Gapo ka dagiti suamin ang banbanag babae itinagan ni Apo tayo Hesus Kristo. Ang araw, kwarta na materyalan ni banbanag, libreng oxygen iti angin at damat ulit nga manglapod iti pudot nga iso mahantay kaya tinakaro nga pudot nya pa kakabsat ikan na tayo tinaknatal agmula tayo dagang nga sa mabaling nga pagmulaan amin kakabsat iso garod min bagana ti Diyos tinangtad kadagiti iso amin nga kada tayo masapot tayo garod ti agyaman itinaldaw na kaya tayo panagyaman kinuha ng kapsat. Karaman, iti panagkarara. Iti panagyaman, karaman, iti panagkarara. No, saan mo, kung mo iti agkarara. Dahil ito, iti may isang mapasit. When may isang ingredients nga ramitan, iti may isang na Kristiyano, tatlo makapagyaman ka iti Diyos. Pastor, ada cellphone ko. Dami cellphone ni Kapsat. Filipos chapter 4, verse 6. Di kay madanagan iti urayan niya. No di kay kadagiti suamin may pakamu kuma kadagiti daw-dawat iti Diyos. Gapo iti kararag ken araraw agraman panagyaman. Saan nga mabalin nga saan nga may pakamu iti Diyos dagiti daw-dawat tayo ti panagkararag na ibilin kakabsat uray sa dino kakabsat uray sirok ti kawayan sirok ti kamatis kung kanamutan sirok ti mangga gunan niya uray nagsakit ka uray man niya kasasaad mo urehan mo nga ibaga iti panangisao, no di palunod mo sa sao. Ni Diyos, ang muna dagiti nga banbanag kakabsat. Ang muna dagiti nga banbanag. Nung nagkarara ka nga saan nga nakita ti padang nga tao, ang mo ti Diyos daday, ang mga panunutan, di nakita librad niya kastoy nga nagkarara, di ang mga mo ti Diyos nga siya ka nagkarara. Kakabsat. Ang mo ti Diyos dagiti nga banbanag. Uray sa dino, kararag ka kakabsat. Uray masakit ka. Nang nanggong nga sikat ay kararag mo, masakit ka. Dagiti dapun ako nada, Brad, ikararagan da man. Kastoy. Ini apa ang mo kararag? Sino ti pagkararagan? Kadwan, nga adaan iti panangamo nga sino ti pagkararagan may sarta nga rumrumwar nga sikat nga pagkararagan dagiti dadto mga tattao ket ni Virgin nga Maria. Ni Virgin Maria ti may sarta pagkararagan da. Nainggasatan iti bunga ni tiyan mo ani Jesus. Nainggasatan met nila diday kapsat. Dayjay nga bana masapul nga babalawin. Suro da nga kasjay ti aramidan, ket saan man nga kasjay ti isursuro ti Diyos nga aramidan. Kunana ti Diyos, ti makamuti na imbag ket dinaramidan, baso. Ang mukmat ti na imbag ket saan ko nga isuro, baso. Kasjay ti kayak tu masawan ni kapsat, iso ti Ama. Ti Ama kakabsat. Matthew chapter 6, verse 9.
No, bigbinsiran na dahil yung versikulo kapsat, agutin manlilaw kailangan ka na tayo, babaw ni JLB panagkararap. Masapong nga masiputan tayo kuma dahil yung pagbaga natin chapter 6, verse 9, yung natin pagbaga na yung kakapsat. Di ka, da kayong raw at kararag tayo akastoy, amami nga da ka sa dilangit, madaydaya ako matinagan mo. Anya tagiti mabalin tayo mapanangirugi. Ija enti pasat iti panagkararag ti tunggal may sakada tayo. Bintito a Diyos, amami nga nailangitan. Nyapay. Nagajay aramatan tayo nga panangirugi ti kararag. Tanong naawatan tayo. Garapsat. Siyak ni Ruben, sumagdawat at titulong. Di pagdawat at mapanak hindi kapito. Mapanak hindi kapitan. Lukas tapos, mangipakita ng buwana. Iti requirements ko mga sapong approval ni kapitan. Dahil apang ko isaglit iti kapitol. Nalayaw? Kapsat? Ni kapitan, ti maaramat nga mga prove. Ija and the requirements ko, tapno ma-approval iji papanak na pagdawatan de tulong. As dahil ti kayak ko nga sa uwan, ija, kapsat. At kararap tayo, babain kinti ama. Nang, ma-approval, gapo kini Kristo. Iso nga iti kamaudyanan na babain, itinagan niya kung Kristo Kristo, dawatan na nila ito. Amen. John chapter 5, 2 Corinthians muna po mga kapsat. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Dahil tati, bibensya tayo, nakasga ito proseso ito panagkararap. Nagsurong, nasa bali, ito mas proseso. Punan natin dyan, sa ating water, that's di yung nakaslawat. Tadag ito'y, isuda sa dagiti, malbut, manusuro. Murag ka po diyang langit, kunana nga bumabang ang anghel, yung may tirabaw ti dagang, ang isuro ti sa bali, di kay awatin kunana kakapsat. Pasat, ti panangiday-dayaw iti Diyos. Ti panagyaman, ti pasat, ti panangiday-dayaw iti Diyos. Naparswa ti may sa nga tao, kuno naparswa tayo amin na tao, tapno, at damang iday-dayaw iti Diyos. Psalm chapter 102, verse 18. Mabasa tayo ta, nga naparswa tayo, nga tattao, tapno adda iti mangidaydayaw iti Diyos. Kasano nga naparswa tayo, nga tattao, kat saan tayo mga daydayaw iti Diyos, awan ti sir-sir di nakakapsat. Masapor nga, datayo nga naparswa, nga tattao, kakapsat, may satay kuma nga mangidaydayaw iti Diyos. Basahin man yung kapsat. Philippians chapter 1, verse 20. Okay, kasi ko na. Kas itinasnag. Ang panagpadpadaan ko ken pananginangama. Ajak to mababain. Ito urayan niya. Nudikot, idinto si tuturutak, akas masansan, kastamot ita. Ni Kristo mapatanok ito'y bagit. Uray ka po iti biyag, uray ka po iti patay. Ni Pablo kunana, tas itinasnag ang panagpadpadaan ko, kun pananginanama. Natay ni inang mo, natay ni kapsa mo, pagyamanan tayo lahat, woy, pagyamanan tayo. Apay, ti Diyos, kaya't na nga mapanunod tayo, dahil pinagkamalyan tayo,
kun kaya nang mapabulig ti pamati ti tunggal may sa kada tayo. Anya dapotan na tayo ni inang mo, na tayo ni kapsa mo, ket ada nagpasulang. Anya kaya nga sawon nga nabiyag pa ni tatan mo, ket awat ti pagbabasulang. Kun nabiyag pa ni kapsa mo, ket awat ti pagbabasulang. Saan ka kapsa? Ti Diyos sakbay nga umay timay sa na problema na isagana man. Iso kita pagpautan ka dagiti so amin. Roma chapter 1 11 verse 36. Iso na ti pagtaudan dagiti so amin kakabsat nga adda kadadayo. Timmaod tayo babali di panagrugi. Jay sungko nga naging-inot nga nagbalin nga tao. Ibigya ko na iso tinangtid ibiyag tayo. Genesis, imbaga nang damili iti tapok ket impuyot na ti angas iti biyag ket nagbalin nga kararwa. Ket imbaga iti scientist nga kasjay iti nagtawdan ti tao. Magyaman tayo. Ngam ni bagada nga si tao ket nagtawd ti sungko nga naging-inot nga nagbalin nga tao. Saan nga tao? Iso tinangtid iti kadagiti anak. Iso tinangtid kadagiti anak tayo. Genesis chapter 33 verse 5. Iso tinangtid kadagiti anak tayo. Agyaman tayo kakabsat. Iniktan na tayo, pinaraburan na tayo kadagiti anak. Ngay sumot iti panangay ayo ti Diyos kada tayo baya. Iti panagbiag tayo iti dati nga lubong. Ang tayo isuda kadagiti anak. Nyapay, isu tinangtod iti salikwa tayo. Isu tinangtod iti salikwa tayo. Jay lugar tayo, jay motor tayo, jay balay, jay daga, dagiti bado, dagiti kwarta. Amin kakabsat, ti Diyos tinangtod kada tayo. Ti Diyos tinangtod kada tayo. Naku na tayo nga tao tinangtod kada tayo. Dakkel na perwiso sa dakkel na kamaligay na magpapasulang tayo. Ti tao aramadan na namangtulong iti pada na nga tao. Kuna na di adal na di na malagityo. Saan nga iti panunod ti tao iti panagpampanunod ko? Saan nga kasta iti panunod ko? Saan nga dagiti panagkita ti tao iti panagkita kada kayo? Iti panagkita kuna na babael iti puso. Tinangtod iti paka isalakanan ti tunggal may sa kada tayo. No awan tinayanak. No awan tinayanak nga ni Apo tayo sa Kristo, awan ti uray may sa na tao nga may salakan tapaken ini. No kaya lumalay di kahit masaway. No awan tinayanak nga Kristo na ilansay di krus. Awan ti may salakan iti uray asino kada tayo. Ito ti panangilasin tayo. Nuditay ikan kanuti kas paunay ang nagdakkel apa kay salakanan. Iso idinto nga impakamuti apo ididamo. Pinanagnikan kadagiti kada tayo dagiti nakangeg kinkuana. Iso daytoy kakabsat ni Apo tayo so Kristo na ilansa tapno kastakot umay na salbaran dagiti suwamin nga tattao nga managbaso kakabsat. Doon na unay nga pagyamanan tayo ti Diyos. Colossians chapter 3 verse 17. Agyaman tayo nga iti Diyos abuyugan iti kinasirig ken pinapudno nga puso saan tumanga iti natawan apan nakabalin iti tao kakabsat. Saan tumanga kasgaris ti panagyaman ket masapul nga kinapudno nga puso. Nagatulo sa wan, kinapudno nga puso. Saan nga dahil nakakudot ka lang nga mami nga nailangitan at da kami tiday itong di panagyaman ka tayo. Kaya't nang naroon sa wan, nga tinos tulungan na tayo. Obligasyon tayo magkakasap ti tumulong ti sabalin na tao. Tapno kas kakit agyaman isang waman ti Diyos. Madigbig ti
Isangwanan ti Diyos, may ginatao ba at yaman kung wala. Nakabsat kung dalayon, santay nga gibimo, santay nga ipaidam dagiti ang aramid nga nasaya, masapon tayo kay mangtulong mo itipada tayo nga tao. Yamanak, nakabsat ti anos yung nagdingag, dahil kaskaya na panangipalawag kada kayo, panangipaawat, namahad na nalawlawat at panakaawat yun, babalik yun yung panagdingag yun. Nasimbol kita maunong yung mga nakatugaw, yung siyak na nakatadang sa mga nagbasaw. Sa pela kumaka, nawatan yung nakatsak. Kaya sa nyaman dali tibanag na sa lugsulin nyo, ito dito yung topic, mabalin tayo nga sa lugsulin. No, at dali tibanag na sa inyo nga nawatan, mabalin nyo nga sa lugsulin ng nakatsak. Sa sumbat, at daman dali tayo nakatsak ng sabalin nga makatulong nga mga sumbat. Nga pagkitinulungan tayo kakatsak. Kakatsak sa lugsulin dito yung topic. Verse 25 hinggang na 27, 26. Una na aditay baybayan, dagiti panagigimong tayo. Apay, gusto na dahil panagbayad, ti panagyaman, kanya na wagsak. Yang magaling, Pastor Ruel, kasipas na impanyamana ng Bible study, sa kumakagsak, ano naman kita nakamukha sa nakawat tayo, pas palagi tunok pamatik ko, hindi pamati dan pagserbi na tigit na marswa. Tertulot tayo, ti servisyo tayo ito pandaw wagsak, nakantay iti second prayer, yung ating natanagartan wagsak, ay kakang natin ito sa tayo mga Tawag tayo at kausap sa karawit tayo. Maday tayo o Diyos, amabigyan ay nagitan. Iyaplas mi o Diyos, iti panagyaman ikan ka. Iti ang tutuloy nga ayat, kastamot na o Diyos. Iti parang ringpas, iti adan nga insyel na kami ni Brother Romel. Dawatan mi nga si Kaapo, iti mangipaay, iti adupay nga sirip. Iti kapsat mi nga mag-share, iti sermon kada kami. Ipaay mo kankwana iti talento na kastamot na o Diyos, iti knowledge na tanyaman ngayon sa gana natin at serbi kuma o Diyos ng inspirasyon, iti tungkal may sangat gangag. Bayabayan na kami, kahit si Kaapot ti makipagtinga kada kami, iti panagtultuloy, iti panagserbi ni kanka. Iti Kaapot ting kapdawatan babang tinaga na po mesos. Amen. saan tayo, sagutan tayo kay may isang kanta ni Kapsat Ryan, sakbay nga yung kanta iti sang, yung pinagsay. Okay, number 47. Suddenly sunlight. 4-7. Opening sunlight, every glow. Opening sunlight, all of my glory. Over the mountains, through the trail. Jesus has said, I'll never forsake thee. Promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, glory my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Sa tiyong pagtitilisay, sa tiyong right.
Lalo. Magandang umaga sa atin lahat mga kapatid. Ito ang tema na ating pag-aaralan. Maging totoo ka, huwag maging peke. Hindi tayo ang mag-uusga kung siya ba ay fake o hindi. Ang intention ng parable na ito ay para makita natin ang ating sarili kung tayo ay totoo o hindi na mga tagasunod ni Kristo. Ating basahin sa aklat ng Matthew, Kabanata 13, talata 36 hanggang 46. Ganito ang nasusulat. Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay, at sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad, na nagsipagsabi, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pansirang damo sa bukid." At siya'y sumagot at nagsabi, "Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanlibutan. At ang mabuting binhi, ito ay ang mga anak ng kaharian. At ang mga pansirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang mga kaaway ay nagasik ng mga ito ay ang dyablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtitipon sa mga pansirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susubuin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at kanilang titipunin sa labas ang kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na mga pagpapatisod at ang nagsisigawan ng katampalasanan. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na ang pagtatangis at pangangalit ng mga ngiti. Kung magkagayoy, mga liliwanag ang mga matuwid, na tulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama, ang mga may pakinig ang makinig. Tulad ng kaharian ng langit na nagtataagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at umilihim sa kanyang paglalakay yumaon, at pinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkinig at binili ang bukid na ito. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humanap ng mga magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at pinagbili ang lahat ng kanyang tinatangkilig at binili ito. Ating makita mga kapatid, isang talinghaga, ang trigo at ang dayami. Ganyan ang talinghagang ito ay inahalin tulad ng Panginoon sa atin. Paano na-identify ang peke at ang totoo na may realidad sa buhay natin Kristiyano? Paano natin makikita ang ating sarili kung tayo ba ay nasa dayami o trigo? Paano natin matitest na saan tayo? Kasi sa paglaki ng ma-identify sa paglaki, makikita mo na peke pala to. Katulad, naranasan nyo na bang nalinlang? Mga kapatid, ako ilang beses na, at hindi nakakatuwa ang pakiramdam. Di ba mga kapatid, kapag kayo ay nalinlang, nasa yung pakiramdam, nakabili pala ako ng fake, akala ko totoo. Ang fake na yan ay hindi lang kasiraan sa pangalan ng Panginoon. Yan ay matinding kasiraan sa atin.
Ang kasiraan ay matinding kasiraan sa atin for eternity. Panghabang buhay ng kasiraan kapag tayo ay peke. Nakakalungkot, kaya ingatan natin. Pwede ba yan sa Christian life? Pwede, mga kapatid. Na makikita natin sa ating sarili kung tayo ay totoo o hindi. Ang intention na to ay para makita natin ang ating sarili na kung tayo ay totoo o hindi. At ating basahin sa unang 2 Korinto. Sa kabanata isang sa pangalawang Korinto, kabanata 13, talata 5. Ganito ang sinasabi. Siya sa atin ninyong inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Self-analysis, mga kapatid. Subukin ninyong inyong sarili, hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ang faith, alam natin na itatapon sa apoy pagdating ng agukong. Kaya hindi biro-biro ang magpunwari sa paglilingkod. Sa kanan ng Diyos may mga traidor sa loob ng iglesia at nagkukunwari na totoo. Ating basahin sa 2 Korinto din sa 11, talata 11, kabanata 13 hanggang 15. Korinto, 2 Korinto 11, 13 to 15. Sapagkat ang gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandahayang manggagawa. Kaya may mga fake na mga apostol. Huwag nating sabihin na kapag nandun na tayo dito sa loob ng iglesia, tayo ay totoo. Gaya din ng sinabi ni Apostol Pablo, may warning. May mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa na nga nagpakukunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga ang kanyang mga ministro naman ay nagpapakunwari na walang nawari ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kahit si Satanas ay nagpapakunwari totoo, ngunit siya pala ay impostor, mga kapatid. Kaya usigin natin ang ating sarili kung tayo ba ay talagang totoo na naglilingkod sa iglesia ng ating Panginoong Hesus. May 4 na A, the evidence of true, genuine followers of Jesus Christ. Sa unang, abundance, test of fruitfulness. Paano natin matitest ang ating bunga? Tulad ng parable of the talents. Ang nagbunga ng 100, nagbunga ng 60, 30, ganon. May bunga. Tayo, may bunga ba tayo? Sa Acts, sa gawa, ating basahin sa gawa, kabanata 5, talata 41 hanggang 42.
Ganito ang nasusulat. Sila'y ngang nagsialis sa harapan ng Sanhedrin na nangatutuwang sila'y mga bilang sa nakarapat dapat na magbata ng kalimutan dahil sa pangalan. At sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsipagtigil ng pagturo at pangangaral na si Jesus ay siyang Kristo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay lumalabas. Hindi sila naiiyak na ipangaral ang salita ng Diyos. Kahit na sila'y pinag-uusig. Tignan nyo, mga kapatid, may bunga ng mga Kristiyanong ito. Test of fruitfulness, abundance. Makikita natin ang kanilang bunga na kahit sila'y pinag-uusig, sila'y matapang. Talagang pinapakita nila na buhay ang salita ng Diyos. Kanila'y pinapangaral sa lahat. Advancement, test of transformation. Ating basahin sa Matthew, aklat ng Matthew, kabanata 13, talata 31 hanggang 32. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid. Na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi. Datapwat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay at naging punong kahoy, ano pat nagsiparo ng mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Makikita natin ang transformation ng maliit hanggang sa kanyang paglaki ay ang laki. Mga kapatid, sa hindi kilala hanggang sa makilala. Si David, hindi naman kilala dati, isang pastor na naging hari. Test of transformation. Siya ay isang pastor lang ng mga tupa. Ngunit siya ay naging hari. Di ba mga kapatid? Makuha nyo. Test of pursuit, priority, aspiration, ambition. Lahat tayo ay may ambisyon. Ating basahin sa Matthew din, aklat ng Matthew. Dito din sa verse 44 to 49. Matthew 13, talata 44 hanggang 49. Tulad ng kaharian ng langit na sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanya'y kagalakan, yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yon. May isang tao na nakakita ng kayamanan at itinago niya at lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagbili niya para mabili niya lang yung lupa na yon. Nagtaka ang mga tao, bakit kaya binili ang taong yun? Grabe mga kapatid, ang kanyang pananampalataya na pinagbili niya lahat ng kanyang tinatangkilik at binilan niya ang bukid na yon. Maliit lang, ngunit nakatago ang kayamanan. Alam niyang ang halaga ng nakatago na kayamanan sa lupa. Sa talata 45, gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong mangangalakal na humanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at pinagbili ng lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Ganon din isang negosyante
negosyante na nangangalakal, humahanap ng magandang perlas. Nang makasumpong ng great pearl, yung mahalagang perlas, ipinagbili niya lahat ng kanyang tinatangkilik. Kasi alam niyang mahalaga ang perlas na yon, kaya kahit mawala na sa akin lahat to, mabili ko lang ang perlas na itong mahalaga. Doon niya naintindihan ang halaga ng perlas na yon. Kung ating naintindihan ang value, halaga ng kingdom of God, ang kaharian ng Diyos, kung ating naintindihan ang halaga ng kaharian ng Diyos na ating kinabibilangan, kinaaniban, na ating naintindihan ang kaharian ng langit, great value, ipagpapalit natin lahat ng ating tinatangkilik. Kapag naunawaan mo kasi ang kaharian ng Diyos na yung pinaaniban, lahat ipagpapalit mo, wag lang mawalan yung ang tinaaniban mong kaharian ng langit. Yan ang napakalaking halaga ng Diyos. Ipagpapalit niya lahat ng tinatangkilik ang kaharian ng Diyos. Ating naintindihan ang halaga nito. Hindi natin ipagpapalit kahit kanino man. Kapag tayo ay nasa kaharian ng langit, naintindihan natin ang halaga nito. Hindi natin ipagpapalit kahit kanino paman. Hindi natin ipagpapalit kahit ano paman bagay dito sa lupa. Hindi natin ipagpapalit ang kaharian ng langit, mga bagay dito sa lupa. Doon natin maintindihan ang ating puso na talagang kabahagi tayo sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. At naintindihan natin ang yaman ng kaharian ng Diyos. Ang kakayahan ng Diyos ay hindi mapapantayan kapag tayo ay naanib. Ipagpapalit natin lahat ng ating tinatangkilik, mga kapatid. Gusto mo sanang magtrabaho ngayon, ngunit pinagpalit mo ang paglilingkod sa mga bagay na makamundo. Ganun ang halaga ng kaharian ng Diyos. Ipagpapalit natin lahat ng bagay. Pagkat alam natin ang halaga ng kaharian ng Diyos, doon natin makukuha ang mga bagay na pang-spiritual. At naintindihan natin ang yaman ng kaharian ng Diyos, hindi na tayo magdadalawang isip na ipagpalit lahat ng meron tayo. Hindi tayo magdadalawang isip na kahit ikaw na ang pinakamayaman, ipagpapalit mo. Kasi alam mo, mas mahalaga ang maglingkod kaysa mga kayamanan dito sa mundo. Walang kapantay. Kapag ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, ikaw ay totoong-totoo na Kristiyano. Kapag ang mga bagay dito sa sanlibutan nauubos, ang mga bagay dito sa sanlibutan ay may hangganan. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Doon mo maunawa ng great value ng kaharian ng Diyos. Doon lang natin makikita na tayo ay hindi na tayo magdadalawang isip na i-give up lahat ng ating nasa atin. Pero kung ating kaharian hindi at kaharian ng Diyos, at hindi natin naintindihan ang halaga nito, sigurado madami pa tayong habulin na karangyaan. Kung hindi kaharian ng Diyos ang ating pinaianiban, marahil madami pa tayong hahabulin. Sabi, karangyaan sa buhay, ikaw ay magpayaman. Kapag wala ka kasi sa totoong iglesia, kingdom of God, alam ko na gusto mong magpayaman, pero kapag ikaw ay naunawaan mo na ang talagang great value, ang halaga ng kaharian ng Diyos, doon mo i-give up lahat ng mga
tinatangkilik mo. Hahabulin ang karangyaan, marahil ang kasikatan kapag wala tayo sa karangyaan ng Diyos. Habulin mo. Gusto kong maging sikat. Gusto kong maging mayaman. Marahil ang kagandahan sa buhay. Pero dito natin mapapansin pag alam ang halaga ng karangyaan ng Diyos, bibitawan natin lahat. Sa Colossus, set your mind. Iset natin ang ating mga isip. Sa libro ng Colossus, mababasa natin sa Kabanata 3. Colossus, Kabanata 3, talata 2 hanggang 3. Nilagak ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nangasa itaas. Lagi nating isipin na mas mahalaga ang mga bagay na nasa itaas kaysa mga bagay dito sa lupa. Kapag naintindihan natin ang halaga, alam natin tayo ay totoo na mga anak ng Diyos. Bibitawan natin lahat ng ating mga tinatangkilik. Masunod lang natin ang Diyos na siyang nagmulat sa atin ng katotohanan. Sapagkat kayo'y ay ilagak ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay nangatatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Mga kapatid, kung ating naintindihan ang halaga ng karangyaan ng Diyos, lahat ng mga bagay na sa sanlibutan, bibitiwan natin lahat, masunod lang natin si Kristo. Lahat ng bagay matitest. Itest mo ang iyong sarili kung ikaw ba ay talagang putong naglilingkod. Sa test of fruitfulness, ikaw ba ay nagbubunga? Sa test of transformation, ikaw ba ay pagpapala sa ibang tao na ating naranasan? Pursuit, priority, pangarapin. Ang ating bang hinahabol ay ang Panginoong Diyos o yung mga pang-araw-araw na kakainin? Ano ba ang hinahabol natin? Yung mga kakainin natin kahit wala kang kainin ngayong linggo, mas pinili mo pa na maglingkod. Ikaw ay nagpakatotoo na talagang anak ka ng Diyos. O mga pangarap, gusto mong matupad ang iyong pangarap, ngunit kung hindi ka papatnubayan ng Diyos, wala kang magagawa. Ano ba ang ating pinagmamalaki? Asset. Test of goodness. Test of goodness, asset. Anong kabutihan, ang anong taglay mo? Jesus na nasa atin. Kapatid, kung di ka papasa, bakit di ka lumapit kay Jesus? Kapag di tayo papasa na sa mga bagay na ating natitest sa ating sarili, bakit hindi natin subukan lumapit kay Jesus? Sabihin, Panginoon, patawarin mo ako. Humingi din ng tawad. Ayoko po na hindi tapat sa inyo. Ayoko po sa bandang huli hindi ako kikilalanin. Masakit mga kapatid kung hindi tayo totoo. Mahuhulog tayo sa kapamakan kung tayo ay hindi totoong naglilingkod. Masakit na hindi tayo kasama sa Panginoon. Panginoon, kahabagan mo ako. Kung hindi kita pwedeng husgahan. Ikaw lang ang pwedeng maghusga sa iyong sarili. Kung ikaw ang nakakalam ng tunay mong katayuan, karapan ng Diyos,
Ikaw lang ang nakakaalam ng katayuan mo sa buhay kung ikaw talaga ay totoo na naglilingkod o peke. Mga kapatid, kung hindi siya totoo sa'yo, huwag ka nang magkunwari. Kung hindi siya totoo sa'yo, huwag ka nang magkunwari. Magpakatotoo ka na. Be genuine followers of Jesus. Be genuine part of Kingdom of Heaven. Mga kapatid, mahirap ang maging mapagkunwari. Kaya isipin natin ating buhay na sa katayuan natin, mga sakripisyo natin, mababaliwala lang kung tayo ay nagpapakunwari. Maging totoo ka, huwag maging peke. Sa panahon natin, may mga naglipa na mga peke, kahit sa mga pera. Makikita mong ang 1,000 parang totoo, ngunit peke pala. Kailan lang nung Friday, may pumunta sa bangko namin na napeke siya ng 2,000. May bumili daw at hindi na kinuha ang sukli. Yun pala, peke ang kanyang pera. May realidad sa ating buhay, mga kapatid. May mga taong totoong nagkukunwari pero yun sa loob nila ay talagang nagkukunwari. Kaya ingatan natin na huwag mapahamak sa apoy. Na alam natin sa bandang huli tayo ay huhusgahan pagdating ng araw. At dyan na po nagtatapos, mga kapatid, ang naikling mensahe. At salamat sa inyong pakikinig. Minsan mo rin, salamat sa tingin sa tingarayan si isang na ng mensahe, maging totoo ka o maging peke. At pagniwanan na magagduma ko di panakasuot, panakaparas si Diakil, hindi nga maparwaman, napudno ka ulo ko rin. Nakakasa. Hindi panakasuot ni ito. Sa talaga nga, hindi nga naparas, napudno ko yung pamati na sido. Kaya na, ako na po sa pamabator natin, yung si Diyos, yung nalang, agyaman na, bindito tayo. Naagan nga, ako na pala niya, ako sa, kasi tayo makapudlo, kasi lagi niya ako. Kaya nga din, magbalit yung pisi. Hindi kalangan-langan kayo si Padre sa mga tao, Kristiyano, si Pamilya. Ano maglari aja tiwala aja di negeri na isubli raksa tertangkannya itu kamu luklukwe ya lalu lo tetap seperti romani tetap seperti pamilya itu sorry kat bagi saya raksa kalau naik kakti tiwala sorry kata ini isubli ya mungkin raksa perayaan tidak bisa saya satu na pagpapatuto sa workshop sa natin peke. Tutuloy, kita nag-service yung workshop. Sakbay nga yung nag-service yung workshop na nag-service yung lamisan. So, apat nga karan siya pa yung nariyo pagkantaan sa workshop, takantaan siya yung 132. 132. Kalpasan nga maka natin ito yung mga store ko na kasi may ito lagi din ako sa service nila minsan. Ikapsap siya na Emerson kaya nag-store ko na gusto ko ito ikapsap tayo nga Marboy sa pinangsuno ka tayo ay stealer na. There about ituro dere blow there about ituro naibay ikrus kastan at baing kento paket ay ikrus nakatayan ni Jesus gayeng tayo nga anati
When pagyan kunay day di cruz, ingat ang eskuti mapusan, kapiling nanati masukan, di balang natalay langitan. Karagati gimana bawa ini kapsak tayo nga kodobang kita nangi galang na karagati sa maya. Namating kapsat karagyo. Managayat kan managparabura Diyos sa maming nga nailangitan. Wana may today tinutundaway maminsan pa'y nga kasmiging kati panagyaman. Nagyaman kami ama, taabda ka nga kumaadda ka na kami. Manipod iti panakiruging, nga iti panakilipas na tayo tingot aramid ni, nalipas nga siya at kaya siya sa kami ama, nga nanglipas tayo tingot, panagday tayo mo iti tayo tingot daw. Yung tama, nagdaw kami iti panagyaman, yaman kami tingkata, si karaptati, nangibabag kada kami, itingkang panagadan, yaman kami kada iti sasaw, yung buray da iti kapsat, ito amang pinangtaraw ni, yung pinespiritual, nanayon ng kaya, dahil panakamugon, panakaawat ni, nailingtag da, nababalaw kami, kadagiti ng gaming nga sasaw. Yaman kami nga kadagiti nga sasaw, ngayon kami nangigan, katpatsin ni, kadagiti nga sasaw, may rudang to, ti mangiturong, mga balbali pa'y kada kami, kadagiti pagkurkurangan ni, iti paglintagang kadagiti nga sasaw, ngayon kami nangigan, katisuda ti mga ilintag, di na sa siya kaya panag namin kita isinga rabaw tulugo. Yaman kami ng ama kadagiti nga sasampay, ang mumi kan mamati kami nga kadagiti nga sasaw ngamin kami dungdunggan, kadagiti mo nang daw itilawas, kadagiti nga sasaw kat isuda. Iti pangisa isuda iti mangisalakan kada kami ito iti panawon. Manama itultuloy mo ama nga dadagiti nga sasaw ngamin kami dungdunggan, tultuloy mo ama. Nga dalata iti panagday tayo may kadagong mga daw tinawas at may tikastat adupay dagiti mga ganmi ken mauman mi may panggap kadagiti nga sasaw. Yaman kami nga tingkama dadada dagiti duwa nga nay palubos nga nangibure kadagiti nga sasaw. Bendisyon ang mga dagiti nga duwa. May kampay iti adupay nga sirip anay langitan adupay iti panakamuda. Natulungan kayo na agadan kada kami kadagiti sasaw at nadadupay dagiti may surdan tupay kada kami. Introdutang kada kita lang tawag ito ng tumanan, ito may kumakder, hindi mo maramit yan sa kami ito. Kasi malang nga panagday tayo. Ngayon tama, tinitulong tawag, kasi kami tingkat, dawatin niya tingkat, rin ang mga panagkikastam kada kami. Iti na itinulong tawag, tingkang panagawi, siya nga iti magtarabay kada kami. Lukasan mo ti salong natong galmay sa nga nakangtangkot, iti na itinububong ako, karkararagan nila, pagdaydayawan ni, tamot kumain ito nung agawit kami kung nung adino man ititulungan tunggal may sa kada kami kada kami nga sikikita isisilaw iti pagnaamin nga manilisi kada giti pagod isgrasya niya mga klase nga dapat nga kasama kat sapay kumatama ilisida kada kami hindi kami papanan minuin kami panagluwari ito nga bubong kararan wala mga tawatin yung meeting ka itinananay nga panang tarabay mo, dagiti uping nga, dagi rin ito yung taway, ikampay na nga, salong nakdagan, kastamad, dagiti amay na magtartarawid-wid ka na wada, ipaayam na tayo na nga gagot na nga mga awir, tapno iti kastatong pero tumakil, dagiti uping ka, dan tumot iti panagbutang dagat, may isuro daw, sinasaysayak, kaya nga panag na, ito tumakil na dagiti uping. Wana mga kastamad, dagiti kapsat ni nga, daman bilang iti ang alayin na, dagiti mangkit. Pasit yun nung saan nga nakaroon na yun kung nakaroon na yun yung mapay pinapisigalan niya pagpagitong galmay sa kada kami among ama no asino daw kadawatan mo yung tingka nga sikatin ng anay nga pangitalkan niya dagiti nga anay awan imposible Diyos nga no dikat idawat meeting kadagiti nga anay mamati kami nga dagiti at dan ko tipan kapan nakaagas na binundan ko tipan nakasulpar na introdusyon ito pang panawan at sapay ko mataging pag kami iti pagbitan niruras nyo pagbit nga aldaw Diyos
Pamati kami ama nga dagiti mo tumtumarin mi nga nag-agas, nagduma da ka nga nakapoy. Minumumig at nakapoy da balidag pisar nga mamati kami Diyos. No, dating kati pa nakabindisyon, nakapoy man dahil nga agas, kaya napipisar na tumarin mi dagiti no, da ka nga ang bindisyon ka dagiti nga agas ng kami pong iti bagbagay mi nga iso ama ti pakaibagan kung gano'n may isa para kami. Tama-tama dagiti ama inang na-apply kan kaya tapay mo nga makipag kadwa kung makipag-imong diri pagpaginagat di paay mo kay kung kumagat ka na kwa dapat adupay nga sarunat adupay nga biyag sabi tikastat adupay ital daw nga kikita kami adupay ital daw nga natiras kami tutungtong kami kaya tawag niya kaya mga nga dagang takumamod nga magsalsagot ka na kwa dahil tinaldawal daw kapag nagbibiyag ta ama ang tiket ni nga ikas tiket ni nga pagyamanan iti ito nga kanito nung sapay kuma iti ito panagruwa kami iti ito nga gimo aramidon na kami nga silaw kadagiti lugar ng kami papanaan aramidon na kami nga ulidan aramidon na kami nga pagsilawan kadagiti lugar nga papanami iti unag iti pamilya mi iti pagubraan mi kan iti panagpataray mi iti kalkalsada kan kadagiti ispilaan nga papanan ibong galmay sa kada kami aramidon na kami ama nga instrument ehemplo kadagiti padami nga tattao nga magmagana iti iti nga rabaw iti lubong tulungan na kami nga ama nga kakapsat iti pamati at putin na kami iti may sangayat may isang pamati kat itultuloy na kami at tama nga iwanan iti kadagiti man naglabas nga ng tao kat sikat ipangitalkan ni manin iti bibiyag may amumay nga saan may igyom nagiti biyag may mamati ka ni Diyos nga dagiti kat itakin ni ortingkap at may tikas tayo tulungtang iti panawin mo kayo nga gibus iti bibiyag may at ada kami nga sisagana nga sumagot kong kagin at kami mat nga mangipay da itibiyag mi nga si at iti sangwanan. Kung naman ito tiket mi ibagado tiket mi pagyamanan nang mayroon na pakawalan sa kami dagiti balag nga nagpasugan mi nung may panggap iti sao pakawalan na kami nakabatong kami di pa nagkita yun ay di pa nagpanunod iti saan nga na siya pakawalan na kami tapno amin dagiti nga nararaw mi at ati pa nakikarinan sa sangwanan amin nga rin dagiti sa kling mi tinagan na pumisos. Bab na bigat, kakapsat.